Hindi malayo, sinimulan na ng ating Pangulo. Sabi niya, I warn you, Anya. Arangin ko, Anya, kahit yung pagkandidato mo. And I think the President will expose Lumi more to the people just like what he did, mga kababayan, kay Sabah. O, tingnan ninyo si Sabah. Ano sabi ng Pangulo? Saan ka niya umuwi? O nga, no? Galit si Lumi. Nagtatanong lang yung ating Pangulo paggabi daw, saan ka umuwi? Lahat lang kwento. Lahat ka lang kwento. May buwelta naman sa kanya si Presidential Spokesperson Harry Roque. Wala pong bago, pinatutupad na po yan ng gobyerno. Yan tuloy. Wala pong bago, pinapatupad na po yun ang gobyerno. O, kita mo? So, palpal ka tuloy. Tama naman yung sinasabi ni Roque. Oo, pinapatupad na yun. Wala mang bago. Ang bago, Lomi, sabihin ko sa iyo, kung gusto mong maging bago talaga at paniwalaan ka ng tao, the opposite yung gawin mo. Lockdown yung policy ng Pangulo, you campaign for the lifting of lockdown. Isolation yung kampanya ng Pangulo. Contact tracing, sabihin mo, I'm not for that. That is ineffective. Treatment of the sick ang dapat gawin natin. Sabihin ko sa iyo, Lomi, in just 1 week, I think, magbabago ang tingin sa iyo ng mga mamamayang Pilipino. Tamaan niya. Buti pa itong si Lomi, kahit mahina yung math. Kahit hindi namin maintindihan yung mga speeches nito, at least luluwag yung ating panghinga. Kasi hindi siya sang-ayon sa face mask. Pag lumabas ka, Lomi, balot na balot yung mukha mo eh. Para kang ninja. Gayahin mo ako. Parang inalis ko. Nagsasalita ko. Kasi pag hindi ko inalis yung face mask po, nagsasalita ako, laway ko yung naamoy ko. Alay talaga. Again, buksan po ang mata, buksan ang mga pandinig. Buksan daw yung mata, buksan ang pandinig. Sabi ni Harry Roque. Kaya lang, pati si Harry Roque po, sarado din yung mata at pandinig. Pagdating mga kababayan sa isyu ni Biros, sarado din yung mata, sarado din yung pandinig. Wala silang pagkakaiba, mga kababayan. Nang hindi po inuulit ang pinatutupad na ng gobyerno. Sabi rin ni Roque, tila binabaliwala lang ni Robredo at ng oposisyon ang mga nagagawa ng gobyerno. Dumepensa rin si Roque sa sinasabing ang plano lang ng gobyerno ay maghintay ng bakuna kontra COVID-19. May hamon din siya kay Vice President Robredo. Pero habang wala talagang bakuna, habang walang gamot, wala pa rin po talagang solusyon sa pandemya nito. Hinahamon ko po si VP Lenny. Kung meron siyang solusyon na walang baksin at wala pa rin gamot, sabihin niya po. Dahil sigurado po, baka ngayon din maging presidente siya kung Tama yung hamon. Patulan mo na po, Lomi, yung hamon. Napakalinaw yung hamon ng palasyo. Baka daw maging presidente ka ngayon, ito na. So tama yung sinasabi natin. Lomi, kausapin mo na si... Kaya lang Marcos yun eh. Si Mario Marcos, yung pabunan, kausapin mo na. Hindi in-entertain ng palasyo. Ikaw yung entertain. Sabihin mo, ako ang susunod na Biden. Siguradong mananalo ako sa eleksyon kasi pinanalo nga si Biden ng smart magic sa Amerika.
Kausapin mo na si Mario Marcos. Then, sabihin mo sa mga mamamayang Pilipino, mga kababayan, ito si Mario Marcos, kahit ito Marcos, may hawak siyang solusyon. Matagal na palang ginagawa rito. Alam naman ninyo, nag-viral na ito eh. Inisnab ng palasyo sa hindi ko maintindihan na dahilan. Ngayon, I am posing for it. In like manner, ang sabi ng palasyo, wala pang gamot. Mayroong gamot na po. Nakita ko sa mga doktor sa Amerika, in Europe, and I am asking their help to help us here na masuplayan tayo ng gamot so that we could treat the patients na nawaan ng virus. No need for the lockdowns. We can open the economy. We can go back to school as we treat the patients. No more face shield. No more restrictions of travel, face mask, etc. Kasi ang sabi nito mga expert na to, itong mga protocols na to, hindi man ito kailangan. Mas pang nakakasira. Sabi ko sa iyo, tama yung sabi niya. Pag maka-offer ka ng solusyon, ito yung solusyon eh. You will become president of this Republic of the Philippines. And I think, by 2022, you will win landslide. Landslide. Imagine, biglang na normal yung... Binabasa ko yung mga reaction sa mga tao dito sa social media. Sawang-sawa na sila sa lockdown. Sawang-sawa na niya. Kahit yung mga taga Davao, may tumawag sa akin taga Davao kagabi. Galit. Donor ko. Ako niya, hindi na ako. Ulit na. Sobra na niya ito. Masyado na niya tayong pinahirapan. Kita niyo. Alam po ninyo kung bakit tayo naghihirap ng ganito? It is because we surrender our country to the foreign power. Because of virus, mga kababayan. Pinaikot po tayo ng mga foreign powers, umikot naman tayo. Hanap siya ng solusyon habang walang bakuna at... So patunayan po ninyo, so palpalin ninyo ang palasyo, so palpalin ninyo itong si Roque, mali siya. Yung sinasabi niya walang bakuna, walang gamot, walang solusyon, at ikaw yung gustong tina-challenge na bigyan ng solusyon, equal mo. O sige. Ito, introduce ko sa inyo. Ang gamot ito. O ano ngayon? Bakit hindi ninyo gamitin yung gamot? Pag hindi ginamit, may valid issue ka na. Sabi mo gusto mong solusyon. Sabi mo gusto mong gamot. Nga, ito. Hinanapan kita ng gamot, ayaw mo man. Sabi ito ng mga doktor, ito ninirisita nila eh. Ayaw i-recognize ng DOH ninyo eh. Kasi yung DOH ninyo, dinidiktahan ni Tedros. Ang sinusunod si Tedros. O bakit naman tayo susunod kay Tedros? Presidente natin si Tedros. We have our own DOH. Bakit mamanduan tayo ng hudas? Tama ba yon? They can suggest but they cannot dictate. We have our own experts. We have our own doctors. We have our own health secretary. Kaya lang yung health secretary natin, tuta ni Tedros.